Una sa lahat, yan po ang live na kuha sa nagpapatuloy na pahalik sa Poong Nazareno sa Quirino Grandstand sa Maynila. Tatagal ang pahalik hanggang bukas bago ang traslasyon sa Martes. Ang iba pang update sa traslasyon 2024, ihahatid namin maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang malalaking balita sa Frontline. Ginagawang bahay sa Quezon City, gumuho. Isa ang patay, 3 sugatan. Jay! Asan ka, Jay? Okay. Bodega ng furniture at tissue sa Valenzuela nasunog. Mga katabing bahay nadamay. Dating Pangulong Digong, itinangging nakipagpulong siya sa mga pulis at sundalo para pabagsakin ang Administrasyong Marcos. Sangkaterbang isda, bakit kaya napadpad sa baybayin ng isang resort sa Sarangani? 70 taong gulang na lola, nasagip sa guho sa Japan, 5 araw matapos ang malakas na lindol. At Katniel spotted together sa kasal ni Robby Domingo at Mikey Pineda. Hindi natinag ng mainit na panahon at mahabang pila ang masidhing debosyon ng mga debotong nakikiisa sa pahalik sa itim na Nazareno. Pero may ilang tumaas ang presyon at hinimatay. Aabot sa higit 20 ang nilapatan ng paunang lunas. Live mula sa Quirino Grandstand, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kamusta ang mood ngayon dyan sa Grandstand at gaano na karami sa tansya mo ang mga debotong nariyan? Just matapos nga dumalo ng misa sa Quiapo Church na nataon pa sa unang linggo ng 2024 ay diretso na rito sa Quirino Grandstand ang karamihan sa ating mga kapatid para sa pahalik sa imahen ng itim na Nazareno. Simula kaninang umaga, walang patid ang dating ng mga deboto. As of 2 p.m., nasa 4,700 na ang crowd estimate ng Manila Police District dito nga sa Quirino Grandstand. Just alam mo, nakakamangha ang ipinakitang debosyon ng mga kapatid natin na bumiyahe pa mula sa iba't ibang lugar para sa kanilang pananampalataya. Naritong report. Mula Indang, Cavite, inabot ng 3 oras ang pagbibisikleta ni Mang Regalado bago makarating sa Quirino Grandstand sa Maynila. Bale, wala raw ang pagod sa biyahe ng 74 years old na deboto dahil panatanan niya ang pagpunta sa pahalik ng Poong Itim na Nazareno. Kasi bago ako umalis ng bahay, meron kaming munting altar. Nagdadasal ako sa kanya na sana sa pagbabay ko, lagi niya akong gagabayan, laging iligtas sa anumang kapamakat, disgrasya. Ang 20 anyos na si Wendy, kahit kabuwanan na, matyaga pa ring pumila sa pahalik. Ang kanyang mataimtim na panalangin, Maayos po yung panganak po ng anak ko po. si Gemma na stroke survivor, kahit hirap na sa paglalakad, pinilit dumayo sa Quirino Grandstand mula Quezon City. Ang Nazareno raw ang kinapitan niya ng maospital. Nasa ER po ako, parang talagang bumubulong po talaga ako. Sa taas na, wag po muna, parang kailangan pa po ako ng mga anak ko. Bilang pasasalamat sa ibinigay na ikalawang buhay kay Gemma, namigay ng libreng tubig at pagkain ng kanyang pamilya sa kapwa nila deboto. Kahit maliit na bagay, nagbibigay po kami sa mga kapwa po natin na nagtitiis po nasa haba ng pila sa mahal na Poong Nazareno. Sa tindi ng init sa gitna ng mahabang pila, may mga debotong tumaas ang presyon o hinimatay. Simula kahapon, aabot sa 21 ang dinala sa first aid booth ng MMDA sa tapat ng Quirino Grandstand. Ang paalala nga natin sa mga devotees sana, yung mga, lalo na yung mga nagtitik ng maintenance, na kailangan uminom na sila ng gamot, tapos dapat busog sila bago sila pumila. Kasi alam nyo naman, kapag sinabi natin na mag-i-start na yung pahalik, pumipila ng mas maaga ang ating mga devotees. Bukod sa mga matatanda, kapansin-pansin din ang mga kabataang Gen Z na pumila sa tradisyonal na pahalik. Gaya ng grupo ni Bismarck na may bit-bit pang maliit na imahe ng Nazareno. Mahalaga po na
sa amin po magsisimula yung pagdedebosyon na para maipasa rin po namin sa mga susunod na henerasyon yung maganda na dulot po sa amin ng mga magulang namin sa pagpapasa sa amin ng debosyon sa Nazareno. Ang grupo naman ni Romel mula Lumban, Laguna, sa musika idinaan ang pagpapakita ng kanilang pananampalataya. Bilang paghahanda nga sa pagbabalik ng traslasyon ay magpapatupad ng gun ban at liquor ban sa lungsod ng Maynila. Simula na yan bukas 7 a.m. at magtatapos sa Miyerkules. Simula na rin bukas, isasara mga pangunahing daan sa palibot dito ng Quirino Grandstand maging sa Luneta. Just kung MPD ang tatanungin o Manila Police District, mas mabuting ngayong gabi na pumila yung mga kapatid nating deboto para sa pahalik sa imahe ng itim na Nazareno dahil bukas inaasahan ng mas malaking bulto ng mga pipila para sa pahalik dahil nga sa bisperas na rin ng Traslasyon 2024. Balik sa iyo, Jess. Nag-uulat mula sa Quirino Grandstand. Maraming salamat, Gio Robles. Eksklusibo namang nakuna ng News 5 ang pagdadala sa bagong andas sa Quirino Grandstand para sa Traslasyon 2024. Pakiusap ng mga ihos del Nazareno sa mga deboto, huwag nang magpumilit sumampa sa andas. At live mula sa Quiapo Church na sa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Jenny, kamusta na ang sitwasyon dyan? Simula alas 5 kayo ng umaga hanggang sa mga oras na ito ay tuloy-tuloy ang dating ng mga deboto dito sa harap mismo o dito mismo sa Quiapo Church para dumalo sa misa ng hanggang alas 8 ngayong gabi. At itong nakikita nyo sa harap mismo ng simbahan, kakaunting bilang pa lamang yan ng mga deboto kumpara sa dami ng mga debotong nakapila pa sa palibot nitong Quiapo Church. At ngayong bagong taon nga, may bagong andas na gagamitin sa traslasyon. At kanina madaling araw, eksklusibong nakuna ng News 5 ang pagbiyahe ng andas mula Las Piñas patungo sa Quirino Grandstand. Ito ang bagong disenyo ng andas na gagamitin sa traslasyon ng itim na Nazareno sa Martes. Gawa ito ng kilalang paggawaan ng mga jeep na Serao Motors. Eksklusibong ipinakita sa News 5 kaninang madaling araw ang pagkuha sa bagong andas sa Las Piñas para dalhin sa Quirino Grandstand sa Maynila kung saan magsisimula ang traslasyon. Maingat na nagtulong-tulong ang mga miyembro ng Ihos del Nazareno mula sa paghila hanggang sa pagsakay ng andas sa trailer truck. Ang bagong andas ay pinagsamang disenyo raw ng Pope Mobile at nang ginagamit sa prosesyon ng Birhen ng Piña Francia sa Naga. Ipapasok sa loob ng glass box ang Nazareno. Nagawa sa makapal na tempered at laminated glass kaya hindi basta-basta mababasag. May mga ilaw din ang andas para magliwanag pa rin ang imahe ng Nazareno kahit abutin ng gabi ang traslasyon. Kinabitan din ito ng CCTV at sound system. Mula sa Las Piñas, nakarating ang bagong andas sa Quirino Grandstand bandang alas 5 kaninang umaga. Ayon sa pamunuan ng Quiapo Church, hindi na pwedeng umakyat o sumampa sa andas ang mga deboto. Pwede pa rin namang magbato ng bimpo o panyo upang maipunas sa puon. 2 milyong mga deboto ang inaasang lalahok sa Traslasyon 2024. Ang isang miyembro ng Ihos at 6 na dekada ng deboto ng Nazareno na si Lolo Renato, pabor sa bagong disenyo ng andas. Mas maganda ngayon yung bagong andas. Oo, bakit po? Mas safe ba yun or paano ba? Siguro po safe yung wala na pong makakasampa yung papahid. Pwede pong pumahid, hindi pwede umakyat. Pakiusap ni Lolo Renato sa mga magpupumilit pa rin makasampa. Makahawak man po sila sa dulo lang ng krus. Mga sabik po yan 3 taon na wala. Ngayon, siyempre, hindi basta-basta mapipigil na wag sumampa. Meron pa din namang sasampa dyan. Kaya lang namin, wag na sana. Para mas maganda yung daloy ng prosesyon. Ang iba namang mga debotong nakapanayam namin dito na pagdesisyon ng hindi nasasama sa parada at dadalo na lang sa mga misa dito sa Quiapo. Nikki,
Ayon sa pamunuan ng Manila Police District, simula kaninang umaga hanggang alas 3 ng hapon ay aabot na sa mahigit 200,000 yung mga debotong nagtungo dito sa Quiapo Church. At sa dami nga ng mga deboto, nakiusap yung pamunuan ng Quiapo Church sa mga deboto na kung pupunta dito, kung maaari, lalo na yung may mga dalang bata at matatanda, magsuot po ng face mask dahil nasa kalagitnaan pa rin po tayo ng COVID-19 pandemic. At Nikki, itong misa dito magtatapos ng hanggang alas 8 ngayong gabi, pero bukas, January 8, magsimula yung misa. Oras-oras na misa ng alas 3 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi. Magtutuloy-tuloy na yan hanggang January 9. Nikki. Maraming salamat, Jenny Dongon. Hinihikayat naman ng PNP ang mga senior citizen at may sakit na online na lang manood ng traslasyon sa Martes. Para na rin daw yan sa kanilang kaligtasan. Wala naman itong problema sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP. Mas pabor nga raw silang hindi na magpunta sa Quiapo Church ang mga may edad. Ayon sa CBCP, pwede namang ipakita ang debosyon sa itim na Nazareno sa iba pang paraan. Options naman ay available. Kaya depende na lang din sa isang deboto kung medyo bata-bata pa siya, kaya-kaya pa naman niya na pumunta mismo sa Quiapo, magprosesyon, sa pumunta siya. Pero kung may sakit at medyo tumatanda na, pwede naman yung social media platforms ay doon na i-express yung kanilang debosyon. Dapat maghanda sa mga pag-ulan sa mismong araw ng traslasyon sa Martes ayon sa Pag-asa. Sa special weather outlook ng ahensya para sa pista, magpapatuloy ang epekto ng amihan, easterlies o mainit na hangin mula dagat Pasipiko at shear line na dulot ng salubungan ng amihan at easterlies. Magiging makulimlim at may kalat-kalat na ulan sa Bicol Region, Northern Samar at Quezon Province. Uulanan din ang Dinagat Islands, Surigao Provinces. Sa Metro Manila naman at natitirang bahagi ng Luzon, maulap din ang papawirin na may mga tsansa ng pag-ulan. Magtatagal po ang maulang panahon hanggang sa pagtatapos ng traslasyon sa Miyerkules, January 10. Nilamon ng apoy ang isang bodega sa Valenzuela City. Sumiklab ang sunog alas 9:30 ng gabi sa D. Bonifacio Street sa Barangay Kanumay East. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa light materials na laman ng warehouse gaya ng mga damit, furniture at tissue paper. 30 truck ng bumbero ang kinailangang rumispende sa sunog. Nahirapang apulahin ang apoy dahil sa mga pumutok na kable sa loob ng bodega. Kinulang din sa supply ng tubig. Nadamay din sa sunog ang ilang katabing bahay ayon sa lokal na pamahalaan. 17 pamilya ang nawalan ng tirahan. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng sunog at kabuuang halaga ng pinsala. Wala namang nasaktan. Susunod, dating Pangulong Duterte, itinangging nasa likod siya ng umano'y destabilization laban sa Administrasyong Marcos. At lola sa Japan na 5 araw na tabunan ng gumuhong gusali, 5 lang nakaligtas. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Patay ang isang construction worker matapos madaganan ng gumuhong bahay sa Quezon City kaninang hating gabi. Ang itinatayong bahay na pag-alamang walang building permit. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, bakit naman gumuho ang bahay? Jess, malambot daw ang lupa malapit sa creek at hindi raw kinaya ng pundasyon ang bigat ng istruktura. Kaya heto makikita ninyo, gumuho ang itinatayong bahay rito. At kung mapapansin ninyo, buong-buo yung istruktura kasi nga nabunot yan mula sa pader. Kaya dahil nga na gumuho ang istrukturang ito, plywood muna ang ginagawang tawiran o yung pansamantalang tawiran dito. Maingat ang galaw ko ngayon. Papansin nyo, di ako naglalakad, di ba? At yung mga residente rin dito, maingat sa paggalaw dahil one wrong move at pwede kaming mahulog sa ilog. Kahapon nga lang, isang construction worker ang nadaganan ng bahay at nasawi. Nagsigawan ang mga residenteng ito sa barangay Bahay Toro sa Quezon City pasado hating gabi ng Sabado. Bigla kasing gumuho ang ginagawang bahay na ito na nasa gilid ng Culiat Creek. Ang isa sa mga residente napaiyak na lang.
May ilang bumaba para hanapin ang mga construction worker na gumagawa ng bahay. Matapos ang ilang minuto, 4 na lalaki ang nasa jeep. Pero may isang hindi mahanap. Yun pala, nadaganan siya ng gumuhong bahay hanggang sa nalunod sa sapa. Mag-aalas 7 na ng umaga nang maiahon ng kanyang katawan. Kinilala siyang si Eliazar Talarion o Totoy, 39 anyos. Isa siya sa mga construction worker ng pinapagawang bahay. Ang asawa niya si Tere, hindi makapaniwala sa nangyari. Ilang oras daw bago ang trahedya, nanambing pa si Totoy dahil pagod kaka-overtime sa trabaho. Yung time na yun na pala yung huling halik niya sa akin. Tingin niya sa akin. Hindi ko Lumabas sa pagsisiyasat ng Quezon City Police na sobrang lapit sa creek ng ginagawang bahay na sinimulang itayo noong Oktubre ng nakaraang taon. Wala rin daw itong building permit. Yung structure po kasi, nasa malapit po siya sa creek at saka mapapansin po natin na di siya fit para tayuan ng 2-story building. Malambot po yung pundasyon. Naisugod sa ospital ang 4 na iba pang sugatan kabilang ang may-ari ng ginagawang bahay. Nakikipag-areglo na ang may-ari sa naulilang pamilya ng construction worker na si Totoy na magdiriwang pa naman sana ng kanyang ika-40 kaarawan. Lahat gagawin para sa amin dalawa. Hindi siya naglilihim sa akin. Lahat kung anong gagawin niya, sinasabi niya kung saan siya pupunta, anong oras uuwi. Nakaburol na si Totoy sa multipurpose hall ng Barangay Bahay Toro. Hindi na raw magsasampa ng kaso ang pamilya ni Totoy basta tutulungan sila sa gasto sa burol at sa pagpapalibing. Balik sa inyo. Brian, kita naman natin dyan sa video sa likod mo, at least sa background mo, makikita natin marami pang bahay na nakatayo dyan sa may creek at katulad nga ng sinabi kanina ng ilang mga otoridad dyan, hindi naman fit yung lugar dahil nga malambot yung lupa, hindi siya fit para sa mga estruktura o mga bahay na at least 2 palapag. Ang tanong, marami pa bang bahay dyan na medyo dapat atang busisiin ng mga otoridad? Oo, Jess. Katunayan, itong nakikita nyo naman sa likuran natin, 5 pamilya ang nakatira dyan. Ito namang nakikita ko yung sa harap ko, pero hindi na nakikita sa camera, 3 na pamilya nakatira dyan. So mga nasa 40 ang bilang ng mga taong nakatira rito sa gilid ng creek. May mga bata, may mga bata rito na nakatira. Kaya imaginein mo yung takot nila ngayon dahil nga nakikita nyo yung gumuhong bahay. Tapos ito yung plywood nga na binanggit natin kanina na ginagawang tawiran. Napakakitid. Napakakitid talaga. At dito tumatawid talaga yung mga residente, yung mga bata ngayon dahil nga wala silang mapuntahan Diba? Dahil nga gumuho na yung buong estruktura. Tinanong namin sila kung bakit nga ba sila nandito. Sabi nila, wala silang ibang matirahan. Diba? Siyempre, mahal ang pamumuhay dito sa Metro Manila. Kaya dito sila nanirahan sa gilid ng creek. Ang tanong naman kung tutulungan sila ng City Hall, kung papayag ba sila na lumipat, ang sagot nila ay oo, basta maayos ang kanilang lilipatan. Balik sa inyo. Nag-uulat mula sa Quezon City. Maraming salamat, Brian Basa. Sisimulan na ng Komite ng Kamara ang investigasyon tungkol sa mga umano'y anomalya at korupsyon sa PUV Modernization Program. Ang House Committee on Transportation ang magsasagawa ng pagdinig simula sa Miyerkules. Ayon kay Antipolo City Representative Romeo Acop, chairman ng naturang komite, tugon nila ito sa utos ni House Speaker Martin Romualdez na imbestigahan ang mga ulat na mayroong mga pinaboran sa pagpapatupad ng programa. Una ring sinabi ni Romualdez na mayroong mga opisyal ng Department of Transportation na nakipagsabwatan sa mga dating opisyal ng ahensya para yan sa negosasyon ng importasyon ng mga modern jeep. Wala pang tugon dito ang DOTR. Binanata ni U.S. President Joe Biden si former U.S. President Donald Trump sa kanyang unang campaign speech para sa 2024. Sabi ni Biden, inutukan daw ni Trump ang kanyang supporters na atakihin ang U.S. Capitol noong January 6, 2021. Dagdag pa ni Biden, may pinaplano umanong paghihiganti si Trump sa kanyang mga kaaway sa politika. Ayon sa political observers, posibleng magkaroon ng rematch para sa U.S. presidential elections sina Biden at Trump sa Nobyembre. Re-electionist si Trump noong 2020 pero tinalo siya ni Biden.
talks about the blood of America as being poisoned, echoing the same exact language used in Nazi Germany. He proudly posts on social media the words that best describe his 2024 campaign, quote, revenge, quote, power, and quote, dictatorship. There's no confusion about who Trump is. Agad namang bumuelta si Trump sa mga tirada ni Biden. Sabi ni Trump, magulo raw ang administrasyon ni Biden. Mas maayos daw ang sitwasyon ng Amerika noong siya ang nakaupong Pangulo. Pati ang pananalita ni Biden, hindi pinatawad ni Trump. Biden's record is an unbroken streak of weakness, incompetence, corruption, and failure. That's why Crooked Joe is staging his pathetic fear-mongering campaign event in Pennsylvania today. Did you see him? He was stuttering through the whole thing. Wow. Okay. Couldn't read the word. If you think about it, under Crooked Joe Biden, the country's a mess. Usap-usapan din ang tila pangungutya ni Trump kay French President Emmanuel Macron sa Iowa rally. Ibinunyag ni Trump na nagkausap sila ni Macron tungkol sa planong pagpataw ng France ng 25% na taripa sa mga kumpanya sa Amerika. Sinabi ni Trump na napakabuting tao raw ni Macron dahil napakiusapan niya umanong bawiin ito. Macron, do you know Macron? He's a very nice guy. Macron. And really a very nice guy. I said, I heard you're going to charge American companies 25% to do things in Mexico. Pass. I said, well, you better unpass it, because if you don't unpass it, you're going to pay a 100% tariff on all wines and champagnes that are shipped into the United States starting tonight. Susunod, lola sa Japan, himalang nabuhay sa ilalim ng gumugong gusali matapos ang malakas na lindol. Sandamakmak na islang tamban pinagkaguluhan sa isang resort sa Sarangani. At K-pop group na ENHYPEN, inimbitahan ang Pinoy fans sa kanilang concert sa Pebrero. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas weekend. Por puntong sinagot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang iba't ibang isyong ipinupukol sa kanya. Kabilang ang investigasyon ng International Criminal Court sa kanyang war on drugs at umano'y planong kudeta laban sa Administrasyong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Tahas ang itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagkakadawit niya sa umano'y destabilization plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Tinawag pa niya itong kabaliwan. Sino namang pulis o pati military na magkipag-meeting sa akin to disturb? They must be crazy. It's either they're around or just plain insecurity. Patutsada pa ni Duterte. Bakit ko hindi ginawa yan nung when I was at the height of my naging presidente na ako? Well, for what purpose? To what? Place somebody else in place of Marcos? I'm comfortable with Marcos. Why should I replace him? And who am I to replace him at this time of my life? Sinabi ito ni Duterte sa pinatawag niyang press conference kahapon sa Davao City. Nauna nang itinanggi ni Duterte noong November 7, 2023 ang alegasyon ng partisipasyon niya sa umano'y nilulutong kudeta ng ilang miyembro ng militar. Sa isang programa sa SMNI, sinabi ni Duterte na hindi niya alam kung paano nadawit ang kanyang pangalan sa issue. Pero inamin niyang may mga nakakausap siyang mga retiradong general. Reaksyon niya ni Duterte sa pahayag ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. noong November 3 na may naririnig daw silang mga destabilization effort laban kay PBBM. Bagay na nilinaw ni Bronner at sinabing misquoted lang siya. Bukod sa issue ng umano'y destabilization plot, bumuelta rin si dating Pangulong Duterte sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa kanyang kampanya kontra droga. Labas daw si Pangulong Marcos sa isyong ito. Marcos has nothing to do with the ICC. Huwag na natin bigyan ng importansya yung ICC.
it is the ICC interfering in our private affairs, in the sense that it intrudes into the sovereignty of the other nations. Nauna nang sinabi ng Department of Justice at Bureau of Immigration na hindi nila matukoy kung nasa bansa na ba ang ICC investigators. Kamakailan din ang maglabas ng resolusyon ng Kamara na nag-uudyok sa lahat ng sangay ng gobyerno na makipagtulungan sa imbestigasyon ng ICC. Tinalakay rin ng dating Pangulo ang issue sa suspensyon ng Sunshine Media Network International o SMNI. Gusto raw itong pag-usapan ni Duterte kasama si Pangulong Marcos. Sa SMNI umeere ang programa ni Duterte na gikan sa masa para sa masa. Paglilinaw din niya, hindi siya nilapitan ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy na bagamat hindi corporate officer ng SMNI, itinuturing naman daw nilang honorary chairman. Ang ako lang concern karon is to help my friend si Pastor. Kay tinuod lang ng NTC ba? Wala man sila nakita they have not come up with even an allegation. Huwag na yung charge of any wrongdoing. Nitong nakaraang linggo, sinimula ng pagdinig ng National Telecommunications Commission o NTC sa 30-day suspension order sa SMNI, kung saan hiniling ng kampo ng network na mag-inhibit sa kaso ang 3 opisyal ng NTC na nag-utos na pumirma sa suspension order. Sa isang pahayag, sinabi ng palasyo na lagi namang bukas si PBBM para makipag-usap sa dating Pangulo. Kokontakin na raw ni Pangulong Marcos si dating Pangulong Duterte para tanungin ito kung gusto niyang makipagpulong. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Himalang nabuhay ang isang 90-year-old na lola sa Japan matapos siyang matrap sa gumuhong gusali higit 5 araw matapos ang malakas na lindol. Yan at ipapa sa Frontline News Abroad. Sa gitna ng trahedya, may nangyaring maituturing na milagro sa Japan. Pasado alas 8 kagabi, isang 90 years old na lola ang nasagip ng mga rescuer. 124 na oras o higit 5 araw siyang natabunan ng isa sa mga gumuhong gusali, kasunod ng magnitude 7.6 na lindol noong January 1. Agad isinakay sa ambulansya ang matanda at dinala sa ospital. Ayon sa mga rescuer, may nakita silang isa pang residente mula sa gumuhong gusali, pero wala na itong buhay. Sa ngayon, patuloy pa rin ang rescue operation sa mga biktima ng lindol. Ikinababahala ng mga rescuer na baka maging mas pahirapan na kanilang operasyon dahil sa nagbabadyang pagbaba ng temperatura sa Japan at posibleng pagbagsak ng snow. Sa huling tala ng lokal na otoridad, 126 na ang patay sa Ishikawa, habang higit 200 pa ang nawawala. Sa Florida, sa Amerika, sa pool sa video ang paghagupit ng malaking buhawi sa southeastern coast kagabi. Kita pa sa video ang pagputok ng mga kable ng kuryente na dinaanan ng buhawi. Wala namang nasaktan, pero ilang gusali ang nawalan ng kuryente. Kalmado pa rin ang mga pasaherong ito kahit pakitang sira na ang katabing bintana ng sinasakyan nilang eroplano. Galing sa Alaska ang Boeing 737 MAX 9 at papunta sana sa Ontario, Canada. Habang nasa biyahe, bigla raw nabaklas ang bintana. Dahil dito, kinailangan mag-emergency landing ng eroplano sa Portland, Oregon sa Amerika. Ligtas namang nakapag-landing ang eroplano at walang nasaktan sa 171 pasahero. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Inimbitahan ng K-pop group na ENHYPEN ang Pinoy fans sa kanilang concert sa bansa ngayong taon. Kumusta kayo, Jin? We are ENHYPEN! 여러분, 저희가 오늘 무엇 때문에 여기 모이게 되었죠? 뭐죠? 네, 바로 엔하이픈의 2번째 월드 투어 페이트가 뉴클락시티에 계신 엔진 여러분들을 찾아간다는 소식이죠. 와우! 네, 그럼 지금까지 엔하이픈이었습니다. Kita-kits daw sa February 3 sa New Clark City Stadium sa Tarlac. Para yan sa kanilang Fate World Tour. Hindi na raw maitago ng ENHYPEN ang excitement sa pagbabalik Pilipinas. Naghanda raw sila ng iba't ibang style ng performance na dapat abangan ng NGs.
Mabibili ang tickets sa pulptickets.com. Susunod, mga residente sa isang barangay sa Sarangani pinagpiestahan ang sandamakmak na isdang tamban na napadpad sa kanilang dalampasigan. At netizens kinilig nang maispatang magkasama ang ex-lovers na sina Catherine Bernardo at Daniel Padilla sa kasal ng kaibigan nilang si Robbie Domingo. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Sandamakmak na isdang tamban ang napadpad sa dalampasigan ng isang resort sa Maasim, Sarangani. Pinagpiestahan ng mga residente ang mga isda. Kanya-kanya silang hakot gamit ang mga palanggana, batsa at timba. Pamahain ng mga residente na nagdadala ng swerte ang ganitong pangyayari. Pero ayon sa mga eksperto, karaniwang dulot ito ng pagbabago sa temperatura at agos ng dagat. Noong February 2022, dumagsa rin ang sangkaterbang isda sa parehong baybayin. Nabuhay na naman ang Katniel hearts ng netizens. Spotted together ang ex-lovers sa kasal ng kaibigan nilang sina Robbie Domingo at Mikey Pineda sa Bulacan kahapon. Kitang magkausap sa loob ng simbahan sina Catherine at Daniel, pero hindi as a couple kundi as candle sponsors. Hanggang sa labas ng simbahan, kitang inaalalayan ni Daniel ang ex-girlfriend niyang si Kat. Kinilig na naman tuloy ang Katniel fans. November 13 nang mag-break ang Katniel matapos ang 11 taong relasyon. At yan ang mga balita mula sa Frontline ng Pilipinas ngayong weekend. Mga balita at impormasyong para sa may alam at may pakialam. Ako po si Nikki de Guzman. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Ako naman si Jess de los Santos. Magandang gabi, Pilipinas.